Hello church and attendees. Record ko ngayon ng part 2 ng series natin sa spiritual gifts. At nung nakaraan, ang diniscuss ko sa inyo yung how. So paano malaman ang spiritual gifts gamit ang main text natin na Romans chapter 12. Ngayon, ang video na ito is about why. So bakit natin kailangan na ma-discover, ma-develop, and magawa or do ang spiritual gifts. Again, ang text natin will be coming from passages in Romans chapter 12. And so we begin with prayer as usual. Let's pray. Our dear Father, salamat po sa opportunity na ito na makapag-discuss muli ng biblical exposition ni Apostle Paul about service sa Panginoong Jesucristo using spiritual gifts. Tulungan niyo po patuloy ang bawat isa na maunawaan po ang brief discussion na ito. At sana po habang tumatagal ang mga discussions na ito ay makatulong para mamulat ang bawat isa sa kanilang spiritual gift, o kaya kung mayroon na silang idea, masigurado nila kung ano yung gift nila, or kung alam na nila, simulan na nilang pagyamanin at gamitin sa service sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng church. In Jesus' name, Amen. Okay, so ang brief discussion na ito ay 2 punto po ang gusto kong makita ninyo na reasons, I believe, ni Apostle Paul kung bakit kailangan niya i-discuss yung spiritual gifts sa churches in Rome. So, balikan natin yung text na Romans chapter 12. Remember in introductory video natin, in verse 1 ng Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, sacrifice, and then holy dapat, and then acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ang main idea dito is yung kailangan yung buhay ng mananampalataya, sisiguraduhin niyang katanggap-tanggap siya ang tagapaglingkod ng Panginoong Jesucristo sa church. So kaya, especially to the visitors, kailangan makita mo dito na the reason why nagiging part ng church ang isang sinner pagkatapos niya tumalikod sa kasalanan at tanggapin ang Panginoon at sundin, ay para paglingkuran siya. So, yun ang main goal ng isang tao, hindi para paglingkuran ang sariling katawan. So, huwag kayong mag-expect na marami ng ganito ang pag-iisip eh. Kung magjo-join ba ako sa church ninyo, ano bang mapapala ko? Ano bang matatanggap ko? You must know na hindi ikaw ang paglilingkuran. Ang Panginoong Jesucristo ang paglilingkuran ng church. So, hindi ikaw. Hindi ikaw ang Panginoon, hindi ikaw Diyos. Makasalanan ka rin tulad ng mga parte na ng church. Okay? So, hindi rin ang church ang may gawa noon na kailangan mong maglingkod. Ang Bible ang nagsabi niyan. Tulad nitong Romans 12:1. So, ako naglilingkod sa Panginoon, ikaw nag-church ka, gusto mo maging part ng church, maligtas ka. Pag naligtas ka, be part of the church, magpabaptize ka. Why? Maglilingkod ka sa Panginoong Jesucristo. Huwag mong kakalimutan yan kasi lalo na kayo na mga bagong bautismo, kung hindi lang naman kayo maglilingkod sa Panginoon, para sa ano pa na nagpabautismo kayo? Hindi, ang church ay institution na tagapag-ingat siya ng katotohanan ng Diyos na makukuha sa salita ng Diyos. Siya ang only institution na pinagkatiwalaan ng Diyos na maging tagapag-ingat ng mga katotohanan para praktisin, hindi para baguhin o palitan. Okay? So, mali ka kung ang pag-iisip mo o nakagawian mo dahil sa mga ibang mga churches na bulaan, mga mali, na ang church ay nag-i-exist para magbigay tulong.
Hindi po yan DSWD, hindi yan charitable works. Kung nasanay ka sa Catholic Church, hindi church ni Jesus ang Catholic. Nasanay ka sa Iglesia ni Cristo na ginagamit nilang pang-akay ang mga ipinamimigay nilang material na bagay o kaya trabaho, hindi church ni Jesus Christ yung iglesia na yan. Puro yan mali at ang standard natin ng tama ay ang Word of God lagi. So service, maglilingkod ka. So sa mga nabautisman pa lang sa inyo, maglilingkod kayo. Kaya hindi pwedeng hindi mo malaman ang gift. It is a must. It is a must. Nabanggit ni Teacher Chos nung Wednesday, last na kaya kayo tinutulungan kayo ma-discover ninyo ang gift. Kasi para bawat isa ay mag-serve kay Jesus Christ. Again, I'd like to emphasize, hindi para paglingkuran ang sarili. Kaya nga sabi dito ni Apostle Paul, yung kayo na mga taga-Roma, maglilingkod sa Panginoon natin. Hindi yung paglilingkuran pa rin nila ang mga sarili nila. Tulad ng yung pananaw ng mundo, yung pag-iisip ng mundo. And so, i-connect natin yung verse 1 sa verse 4, na sabi niya dito, as we have many members in one body, so ang church, one body. And however, kahit one body, maraming members. Kaya, ang ginamit niya ditong comparison ay yung literal na katawan. So, yun na yung isip agad ni Apostle Paul sa verse 1 pa lang. Yung katawan ng tao. Ano ang purpose ng katawan ng tao? Hindi para paglingkuran ng sarili. So, tingnan ninyo ang mga LGBT members. Tingnan nyo ang mga rebelde. Mga opinionated na mga tao. Gusto nila masunod ang sarili nila because they serve their bodies. Pinaglilingkuran nila. So, how about you? Ikaw na bisita. So, sino ang pinaglilingkuran mo? Ano yung nasa isip mo? Ano yung expectation mo sa church na pinupuntahan mo? If you're expecting that the church will serve you, nagkakamali ka. Okay? Ang tama mong gawin, magsisi ka. Baguhin mo yung pag-iisip na yan. Ang gusto ng Panginoon sa lahat ng tao maligtas at paglingkuran ang Panginoong Jesucristo. So, mali yung pag-iisip na yan. Okay? So, kung ikaw na kakatanggap ng tulong sa mga members ng church, ay dahil yan sa Panginoong Jesucristo. Pero hindi magiging ganyan all the time. Ang turo sa atin ng Bible, kailangan natin ng work para masuporta ng sarili. Dahil yung sarili, kailangan maging malakas, matatag para paglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Creatures tayo ng Diyos. Tama lang paglingkuran natin ng Diyos. Nag-iisa lang ang Diyos, ang Panginoon, at ang Panginoon natin ang dapat pinaglilingkuran, hindi ang sarili. Okay? So, connecting ang verse 4, ang church daw, isang katawan lang siya pero marami siyang members. And yung mga members na yon, all members have not the same office. So, yung word na office dito, huwag niyong isipin na pareho ito sa yung may mga posisyon. Like office of the pastor, of the deacon. Yung office dito, iba doon sa ginamit sa 1 Timothy chapter 3, verse 1. Ang office dito, nagmula ito sa isang Greek word na ang meaning niya is yung pag-practice mo. So, kahit daw, sabi ni Paul sa verse 4, maraming ang members ng church, pero yung mga members na yun, iba-iba yung kanilang magiging function, magiging role niya sa body. So, yung naidagdag nung last Sunday na members sa church, ay magkakaroon siya dapat ng function, magkakaroon siya dapat ng role. So, si Francia, Sister France ay dati na siyang may role, but then hindi pala siya tunay na naligtas and recently lang siya naligtas. So, madali na para sa kanya kasi defined na at least sa kanya kung ano ang kanyang role sa church. Yun ang magandang bagay. And lalo pa yun, kung masigurado niya ang kanyang gift,
na naka-align doon sa ginagawa niya ngayon sa church, for sure mapagyayaman niya yon. Saksi kami, kayo, na kung paano lumago ang kapatid na Franz sa pagluluto. And many times ko siyang tinatanong, quarterly noon, kung kapatid, kaya mo pa ba? Okay. Gusto mo pa ba ipagpatuloy yan? Okay? So as a pastor, ganyan, nararamdaman niya ang bawat miyembro kung nahihirapan o kaya tatanungin niya yun. And so, many times noon, kahit pala sa mga panahon hindi pa siya ligtas, nasasabihin niya, yes, kaya niya. Makikita mo naman sa taste o lasa ng kanyang mga linuluto na nag-enjoy siya sa ginagawa niya. So, I may be wrong, but in the case of Sister Franz, sa tingin ko, ang gift niya is work of hands yun. Hindi work of mouth. Pero syempre, ang God pa rin natin at si Sister Franz ang makakasigurado niyan. And about kay Ivy naman, so hindi ko nakilala si Ivy, lubusan. So makakasabi niyan talaga ang kanyang kapamilya kung saved, nagsiseparate sa mundo, kung kilala nila ang kalakasan ni Ivy. So, makakasabi sila ng tamang sagot maliban kay Ivy. And another is yung mga nakasama si Ivy, naturuan si Ivy tulad ni Brother Josh, Brother Ariel, Sister Grace at iba pa. So, may function ang bawat member ng church, sabi ni Apostle Paul sa verse 4. So, bakit kailangan may function? Kasi nga, verse 1, kailangan mo mag-serve. Hindi tama na member ka, wala kang ginagawa, wala kang office, wala kang practice. Yan ang ibig sabihin ng office diyan eh. Practice. So yung gift mo, practice mo. Hanggang sa bawian ka ng Panginoon ng buhay, papraktisin mo yon at iba pa. I-enjoy mo yung gift mo na gamitin para paglingkuran ng Panginoon. Pati ang katawan ni Jesucristo. Okay? So, hindi ito si Brother Lester asking you to do something sa church. Hindi. Ang Bible ang nagre-require sa atin. Si Brother Lester lang ang nagiging tulay para maintindihan ninyo ang Romans chapter 12. Okay? So, also, continuing sa verse 5, sabi, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Paulit-ulit dito nababanggit yung member, body, one, verse 4 and verse 5. Na pag pinagsama mo ito, the apostle is implying one or unity. So, ang first reason, unang dahilan po bakit kailangan na malaman ng bawat member ng church ang kanyang gift ay para ma-achieve natin ang goal. Ang goal na tinuturo ni Apostle Paul is yung pagiging one. And to do that, kailangan po ng spiritual gifts. Kaya 'di ba may 7 gifts? So, ibig sabihin kung isa lang ang gift, hindi magkakaroon ng one body. Magkakagulo. Ibig sabihin, yung members, marami, pero ang goal is one, maging isa. And bagamat iba-iba ang gifts, lalabas, kailangan maging iba-iba para maging one. Kasi nga, iba-iba ang role na gagawin. And so, excuse me, and so, ibig sabihin, ma-achieve nung church yung unity kung malalaman ng bawat member ang kaniyang gift. Kung hindi mo alam ang gift mo, yun, nanganganib ang unity ng church. Tingnan nyo, sabi ni Apostle Paul kanina sa verse 4, given in verse 5, many members. Now, enough ba ang members number ng Legazpi Church? Obviously, hindi. So, that is why, makakasabi si Brother Joe at ang iba pa
na nagpapagal na kulang talaga tayo. Kung pwede lang baga na humingi sa Panginoon at magpapadala ang Panginoon ng angel na maging katuwang. Pero hindi naman ganun ang practice. Hindi ganun ang pamamaraan ng Panginoon. So binigyan niya ng Panginoon ng Diyos ang bawat tao ng gift because na nagde-desire ang Panginoon na bawat isa maliligtas at mababago yung isip, renewed mind, maglilingkod sa Panginoon. So again, no knowledge, no discovery of the gift, no unity. So biruin mo yan, member. Pag hindi ka nakikinig sa turo na ito, hindi ka nakikinig sa exhortation ni Brother Josh, ay naalamin yung gift, hindi ma-achieve ng church ang unity, pagkakaisa. So kapag hindi na-achieve ang gift na yon, alam mo, may kasalanan ka dyan. Kung yung iba, nag-e-effort sila alamin yung gift, sinusunod nila itong series na turo na ito, pero ikaw hindi, you don't care, ikaw ang guilty dyan. So since ginamit din naman ni Apostle Paul yung comparison sa katawan ng tao, kahit tingnan ninyo yung creation ng Panginoon, magtao, maghayop, magtanim, pag pinutulan mo yun ng part, hindi na siya united, hindi na siya one, hindi na siya whole, hindi na siya buo. Yan ang tawag sa atin, sa tao, o kaya hayop, pag nawalan ng parte ng katawan, disabled na eh. Disabled. Okay? So, kapag kompleto, able. Okay? Siyempre, ibang magagawa ng buo sa incomplete, partial, not whole. So, members, with this lesson, sana i-urge natin ang sarili na natin na masabi mo baga na kailangan ko pala talaga malaman na yung gift sa lalong madaling panahon. Given na save ka, ha? Given na you're separating from the world, ha? Given that wala na sa iyo yung pride, given na alam mo na yung strength mo, alamin mo na agad, and then work towards collaborating, syempre sa leadership muna. So, si pastor ninyo, Brother Josh, and then the members, collaboration. In all area, all fields that requires teamwork, nagfe-fail kapag hindi nag-ooperate as a team. Mag-sportsman yan, mag-secular yan, mag-work sa trabaho mismo, sa school, may project sa inyo, teacher, na ang requirement is group work or by group. Pag mayroong isa lang dyan na hindi sumusunod, naapektuhan ng lahat. And apektado din ang grades. Kasi naapektuhan in the sense na yung mga gumagawa, nabigyan ng mataas na grade, pero yung hindi gumawa, nabigyan din, nadamay din. So hindi siya whole. Sigurado ako yung mga nagpagal, may galit yun. Kasi hindi fair eh. So, tingnan ninyo yun, yung kung ang sa church natin, bakit nagkakagulo. Kasi yung iba nag-e-effort, grabe yung sacrifice na ginagawa. Okay? So, talagang sinusunod ang Word of God, pero yung iba hindi. So, paano natin ma-achieve yun? Yung unity. Kung hindi equally nagpupursigi, striving to serve the Lord. Siyempre, fa-factorin mo yung edad, ifa-factorin mo yung katawan, fa-factorin mo yung pinag-aralan. Pero kahit pa, sana member, pag nakita mo yung kakulangan mo sa isang area, bawiin mo naman sa ibang areas na lang. Diba? Kumbaga, ganito, kung ako yun, sa iyo,
hindi ko kaya yung pag-aaral ng Word of God, higitan ko na lang, doblehin ko, triplehin ko yung mga gawain. Sabi nga ni Brother Leo, menial. Yung mga gawa ng kamay. Na hindi mo na kailangan na sasabihan ka pa o ilalagay ka pa. Kung support ka, ano yun, ang poste ba ilalagay lang sa building kapag yumuyuga-yuga na? Di ba nandyan na ang support? Alam yan ni Brother Leo, ni Brother Randy. Sa simula pa lang, para makatayo, nandyan na yung support. So kung support ka, dapat nandyan ka lagi. Dapat malakas ka lagi. Hindi pwedeng hihina-hina ka lagi. Hindi pwede na ilalagay ka lang kapag kailangan. No, support ka, kailangan ka all the time. So magsasacrifice ka, ingatan mo ang patutuo mo, huli ka. And kailangan pleasing ka lagi sa Panginoon natin. Bawat isa sa atin. Paano hindi mag-work? Alam nyo, tinuruan kayo, alam nyo, pero hindi ma-practice. You see? Anong problem? Office. Walang practice, walang function. So, any member sa church na walang practice, walang function, mali. Nasa kasalanan. So, confident ka, alam mo na agad na work of hands ka or work of mouth ka, pero hindi mo naman kinokolaborate, naghihintay ka, mali ka. So, yun ang unang reason ni Apostle Paul. Kailangan malaman ang spiritual gifts para ma-achieve ng church na kahit magkakaiba, hindi niya binanggit dito yung magkaibang itsura, magkaibang kulay, magkaibang background, pinagmulan. Walang ganyan, walang racism, walang discrimination. Ang sinasabi niyang pinagkaiba dito yung gift. Kahit magkakaiba yung mga members, magkakaiba, andyan na, magkakaiba yung kinalakihan, magkakaiba yung pinanggalingang pamilya. Kaya pag karnal, sasabihin, iba ka naman kasi sa akin. Hindi, walang ganun. Mali yun, na mentalidad na yun. Isa yun sa mga itatapon mong makamundong pag-iisip. Pag nag-join ka sa church, i-achieve mo yung pagkakaisa. Hindi yun nag-aaway. Kaya sa kabila ng pinagkaiba ng bawat isa, ang goal pa rin lagi is magkaisa. Ang goal ng church discipline, magkaisa. Kaya tayo nagdi-discipline and nag-expel kasi yung tao na yon ay ayaw niyang makiisa sa church. So, recently, yan ang ginawa ni Pinky, ni Hazel. Ayaw nila makiisa, kaya nga umalis. But for them, yan ang ginawa ni, sabay-sabay sila, si Tess. Ayaw nila makiisa, simple as that. Ayaw nila ang unity. Kaya diba, nabang-iba na Diyos, kawawa. Yung tinuturo sa inyong Sunergos, second cycle na yan. After 5 years, bumalik ulit yung series na yan. Important. I agree with Brother Diyos. Kailangan ulitin. Why? Yun ang binigay ng Panginoon na puso sa teacher. Kailangan niya bang ituro yon kung nakikita niyang whole na ang church sa pag-support, pagtulong, pag-sunergos? Nakita niya ang kulang, kaya tinuturo niya sa inyo. See? Kaya tama po yun na kung kasama ka, hindi pwedeng wala kang office, wala kang role, wala kang function. Kaya nga team eh. Sa basketball, sa actual game may mga bench players, pero hindi po yun na wala talaga silang role. Kasi kailangan every game ready sila. Kasi kung may injury, silang papalit. Now, during practices, hindi mo makikita, pero sila, may role sila doon. Naglalaro sila. So, nakaupo, pero may role. So, pwedeng pag Sunday, hindi ikaw ang tumatayo, pero in other days, may role kang ginawa. Good. Keep up the good work. So, ibig sabihin, work of hands, halimbawa.
ikaw yung nag-prepare ng building, hindi magagawang tumayo, magturo kung wala ikaw. Very good. Yun kapatid, yun dapat. No? So, kung nakita mo na may gumagawa na nun, karunungan lang kung kailangan ba niyang katulong o kaya kung sapat na, isip ka pa ng ibang role. Ano ba yung kulang sa church? So, yung leader, tanungin mo, ano po ba ang kulang kasi hindi ko pa po alam, hindi ko pa po kabisado ang pasikot-sikot. So, ganyan. Ganyan dapat ang pagiging active. So again, no knowledge, no unity. Idagdag ninyo, kung wala pong practice, office, wala ring unity. So obligation nyo na member. And kung walang knowledge, walang practice, walang unity, walang success. Hindi magtatagumpay ang church. Okay? Kahit pa naman natuloy tayo dito sa pagmimisyon sa ibang bansa, obviously may pagkukulang tayo sa teaching ministry. Kaya mayroong ganito. Huwag niyong maliitin ito. Huwag niyong maliitin. I-consider ninyo ito na equal sa preaching na ginagawa ni Brother Josh o kaya ni Brother Leo and Brother Ariel. Pare-pareho po yan. Every time ang Word of God tinuturo. Hindi ko ito gagawin kung nakita ko for the past 4 to 5 months na sufficient na kayo dyan. Nag-observe ako, nakita ko na kulang. So I am doing this para paglingkuran ng church. Kasi alam ko ang gift ko. Okay? Ikalawang reason, so dalawang reason lang sabi ko, di ba? Makikita doon sa mga gifts, so verses 6 to 8. Imagine ninyo kung ang mga members hindi alam ang gift. Hindi alam ang i-develop. Hindi mo alam kung anong gagamitin mo para paglingkuran ang Panginoon. So kung walang success, ibig sabihin hindi lumalakas yung church. Hindi tumatatag yung church. So obviously may mga hindi malakas sa church, pero hindi ibig sabihin nun lagi nag-fail yung leadership, yung pastor, yung teacher. Pwedeng mahina ka, ikaw lang, not yung as a whole. Kasi mayroon kang kasalanan. Yung hindi pananampalataya, hindi yung nag-iingat ng salita ng Diyos. Some of you, tuwing may nagsasalita sa harap, imbis makinig attentively, nagbabasa ng kung ano-ano, maybe the Bible. So kung hindi ka talented sa listening skills, itigil mo yung pagbabasa mo, focus ka sa nagsasalita. Kasi kung wala ka pang skill sa ganon, sigurado ako sa'yo, during the time na nagbabasa ka, na-miss mo yung sinasabi. Like yung introduction na lang, nakikita ko sa CCTV na mayroong nakaganyan, basa ng basa. Kaya sigurado na-miss na yung agad. Short video lang ito. Sigurado, for sure. So, kayo mga tagapakinig, siguro sanay kasi kayo sa bahay ninyo na hindi kayo nakikinig. Gusto nyo kayong pinapakinggan. Again, sa church, you do not serve ang sarili mo. You serve the Lord. Kailangan mo makinig sa Word of God so you can practice it. Tanggapin mo siya sa buhay mo, practicein mo. So, nakikinig ka sa akin. Kung nakikinig ka dito, makikita ko sa susunod na i-address mo yan. No? Kaya kung katabi mo ganyan, sabihan mo. No? I-test mo. Okay. Nakinig ka ba kanina? Sasabihin niya, oo. Sige nga, i-test natin. No? Bakit? Kasi isa lang pala sa atin ang mag-fail. Hindi na ma-achieve yung unity. Walang unity, walang success. So kaya ang second reason yan,
kailangan yung malaman ng lahat yung gift para mapalakas, mabuild yung church. So unity and mabuild ang church. Imagine ninyo, napakaganda na picture na bawat member alam na niya yung gift. Paano mo masasabi malakas ang church? Malakas ang church kung puno siya ng Word of God mula sa may gift ng prophecy and may gift na teaching. Yung verse 6 and verse 7. No? Hindi po porket may gift of prophecy ka, salita ka lang ng salita. No? One of the challenges na kailangan natin ma-address, teachers. This is for the teachers. 3 men. Yung pagiging, yung prominent na ngayon sa mga Filipino Baptist preachers. Yung ignorance sa Word of God. Salita ng salita. Oo nga, nagsasalita. Pero yung ignorance sa Word of God, kaya walang laman ang pinagsasalita. Oo, nung nandyan ako sa inyo, sa eagerness na maturuan ng church, umaabot ako 1 hour, more than 1 hour. Pero na-realize ko mga kapatid na I can do it in 30 minutes or just more than 30 minutes. And may post work pang ginagawa after this video. And at the same time, kahit short lang, malaman siya. Kasi pre-process na ng preacher and then sinamarize na sa inyo. Now, it doesn't mean na short, walang laman. So if you're listening carefully, Romans 12 ang standard dito, ang basis ng turo. So, ang malakas na church, kumbinsido ako na malakas kapag ang mga may gift ng prophecy at teaching ay sila ang pumupuno sa church ng Word of God. Nabubusog ang church. Ang malakas na church, hindi nagkukulang sa nag-a-assist or nagsusupport mula sa may mga gift of ministry. Ang malakas na church ay namamanage ang finances ng church dahil sa may gift of giving. Kami pong mag-asawa, kumbinsido po ako na ang work namin is work of hands, hindi kami work of mouth. For my wife, kumbinsido ako na ang gift niya ay giving. Kaya alam ninyo na nagawa natin na ma-manage ang finances ng church, nakagawa tayo ng system, and na-build natin ang fund for mission, and dumating tayo sa punto na ang problem natin yung where, saan natin ilalagay yung funds. So, obviously, nangyari yan because yung church, ang members na may work, nagbibigay sila ng tama sa Diyos. God is pleased, pinagyaman ng Panginoon. But huwag natin kakalimutan, kung walang manager, lahat ng finances magfe-fail yan. No, naranasan yan ng Quezon City. Yung pinagkatiwalaan nilang tagapaghawak ng finances, meron palang ginawang kasalanan. So nagka-issue ang Quezon City. Dahil sa background ni Pastor Jed sa accountancy at ang Mrs. pa niya Mambiden sa accountancy, na-manage nila ang giving ng church. So yung knowledge nila, nung nagsisimula kami 2011, kinuha ko. We learned from them. Nagtanong kami mag-asawa sa kanila pastor kung anong ginagawa. And in-implement natin yun as a system in Legazpi and in-improve natin yun. So yung system sa Legazpi, pina-adapt ko sa Bakong, pina-adapt ko sa Bulusan. May mga tagapangasiwa. So ang kailangan talagang treasurer, may gift of giving. Kaya nga ang treasurer natin, until talagang na kami, hiwalay na kami sa inyo, si Ma'am Memen yun. Because she has that gift. Convinced po ako. Convinced siya nun. So, work of hands kami. Oo, teacher ako, pastor ako, pero ang gift ko is not prophecy and teaching.
Na-reconcile ko na yun sa sarili ko. So, sa iba sa inyo, work of hands, work of mouth. So, kailangan may malaman. No, hanggang ngayon, yung pinipon natin sa AMSLAI para sa mission fund, hindi pa ginagamit. Tapos pinapalago pa. And yet, here we are, nasa Armenia. So, supposedly, binild yun for global mission. So, para yun sa missionary. Let me be clear, para yun sa missionary. Ang sabi ni Brother Diyos, maging dalawang missionary ng church, para yun sa dalawang missionaries. Kasi kung hindi mo yung gagamitin for that, then magkakamali tayo. Nade-defeat yung purpose. We save it, we make it grow, we ask the Lord to grow it because ang purpose natin mission. Binigay ng Panginoon ng opportunity na global mission, Armenia, tapos hindi mo gagamitin. Yan. So, pananagutan niya ng mga pinagkatiwalaan ni Brother Lester dyan sa inyo. Okay? So, a strong church, magagaling ang ruler o kaya rulers. Okay? So, sabi ko sa inyo, di ba, prophets, teachers, ruler, exhortation, puro yan work of mouth. I may be wrong, pero sa nakikita ko sa father ko, mother ko, Brother Josh, mga work of mouth yan. Okay? And I think yung brother ko si Doc, work of hand siya. So may work of mouth, work of hands. Tingnan nyo, isang family pero magkakaiba yung gift. I hope I'm right. Pero yun, based on empirical lang yun. Empirical evidence, ibig sabihin observation. Na-observe ko. Mother ko talagang magsasalita. Father ko, naririnig ko Brother Diyos, more on magsasalita siya. So kung work of mouth yan, mapapansin mo ang work of mouth kasi hindi nila talaga strength yung sila yung gagawa mismo. Kaya nga nabanggit Brother Diyos, tulungan nyo siya. Tulungan ninyo. Okay? So, ang malakas na church o ang napapalakas na church, yung mga gifts na yun, napapractice. Napapakinabangan siya ng church ni Jesus Christ. So, ang church na malakas, yung mga members na may gifts of mercy and exhortation, napapractice din nila yun. So, ibig sabihin, ang malakas na church is a complete church. So, in summary, pag ang makasalanan, tinanggap ng Panginoon, natatanggap niya rin ang banal na Espiritu na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay mula sa pagiging patay dahil sa kasalanan. So yung banal na Espiritu, nagpapalakas yun sa mananampalataya para ma-discover niya yung gift niya, ma-develop niya, at ma-do niya o magawa niya yun. Para nga ma-achieve ng church ang unity and yung strength, mapalakas ang church. So remember the 3 Ds. Kaya member, here's my challenge sa inyo. Paano mo matutulungan efficiently ang body ni Jesus Christ kung hindi mo alam ang gift mo? So time is running. Remember, tumatakbo ang oras. Sana i-consider nyo yan. Madaliin nyo. Alamin mo, i-develop mo. Siyempre, magra-run ka talaga ng trial test dyan eh. Kasi akala mo, yun ang gift mo. Nung dine-develop mo, bakit hindi mo ma-develop? Bakit hindi ka nag-improve? Bakit hindi ka nag-grow? So, alamin mo what is the problem. Okay? And last, ang attendees naman, here's my challenge sa inyo dyan. Hanggat hindi ka nakakapag-desisyon na maligtas at maging parte ng katawan ni Jesucristo, wala kang gamit o pakinabang sa Panginoon. Now, pwedeng may gamit ka sa pamilya mo, may gamit ka sa ibang tao, but definitely hindi sa Panginoon. Kasi ang katawan ng Panginoon ay ang church. Kung hindi ka parte noon, then paano makikinabang ang Panginoon sa iyo? Remember, ang introduction ko kanina, members must serve Jesus.
So make a decision, actionan mo na agad. Sa inyo ng mga uma-attend na matagal-tagal na pero wala pa kayong desisyon, mali yan. Kasalanan yan. Hindi po tama yan. Hindi po tama yan na nakikinabang kayo sa tinuturo, spiritual na pagkain, physical na pagkain, pero wala kayong desisyon. You're a fool. Mangmang kayo niyan. Naging kapaki-pakinabang ito, medyo tumagal 40 minutes. Let's pray. Our Father, salamat po sa discussion na ito. Patuloy pa ako na miss, Panginoon, kahit maikli ang outline, pero umabot na ganitong kahaba. Salamat sa pangunguna ng banal na Espiritu at paggabay sa inyong lingkod. Gamitin niyo po muli ito, pagpalain, para ma-achieve ng church ang unity o pagkakaisa at yung katatagan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.